increase my financial wisdom, and expand my territories. I place my life in your hands. In Jesus' name, Amen. Okay, sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako po si Kenneth Louis Lopez. Ayan, pwede nyo rin po akong tawagin Ken, no? Ayan, so, dati po akong OFW sa South Korea, no? Isa pa akong welder. Ayan, so, nag-join po ako dito sa ating napakagandang community, ang community ng IMG, noong January 2020. No? Pandemic time po yan. Ayan, at dahil po sa IMG community, dito na po ako nagkaroon ng titulo bilang Associate Financial Planner, no? Professional. Ayan, at dahil din po sa ating community ng IMG, tayo po ay isa ng life license underwriter. Okay. So, syempre, ang pag-uusapan po natin ngayong gabi ay hindi po tungkol sa aking sarili, kundi tungkol po sa ating mga future or sa inyong future, no? Kasi si-share po natin sa inyo yung the secret to saving and building your future. So, kayo po dapat yung magkokontrol ng pera, no? Mali po kung kayo po ay kinokontrol na ng pera. Okay. Mga kasama, yung topic po natin ngayong gabi na to ay hango po sa napakagandang libro natin, no, ng IMG. Yan nga, yung The Secret to Saving and Building Your Future. Ito pong book na to, no? So, ngayong gabi, tayo po ay pare-parehong matututo at magiging, magiging financial educator, no? Mismo ng sarili natin. Kasi nga, yung financial education, mga kasama, hindi lang po yan para sa mga mayayaman. No? Anumang estado natin ngayon sa buhay, mahirap man or mayaman or sakto lang, kailangan po natin pare-pareho ng sapat na edukasyon pang pinansyal. Kaya po huwag kayong mawawala, huwag niyo po akong tutulungan at huwag niyo po kaming iiwanan. No? Sabay-sabay po tayo at sama-sama tayo hanggang huling session. Okay? Ang tanong, Ken, ano mong matututunan namin ngayong gabi na to? No? Unang-una, kung gaano po talaga ka-importante yung financial literacy. Pangalawa, yung financial concept we need to know before we invest. No? Para po hindi tayo ma-scam, mga kasama. Dapat alam natin yung mga concept. Pangatlo, yung mga financial solutions we need to learn and understand. And ang pang-apat, kung paano nga ba tayo matutulungan din ng IMG community para ma-achieve natin yung ating mga goals. Diba? So, excited na ba kayo, mga kasama? Pa-comment naman ako dyan ng 1. Sige nga. Okay, para malaman ko kung gising pa ba kayo. Diba? Okay, hindi ko nakikita yung chat box. So, sana nag-comment kayo dyan ng 1. Siyempre, umpisa natin itong ating topic sa The Challenging Future. Diba? Sa edad natin ngayon, marami na tayong mga challenges na kinaharap, 'di ba? At marami na tayong mga challenges na nakayanan, 'di ba? Nalampasan. Pero sa future, marami pa rin pong mga challenges, 'di ba? Nakakaharapin natin. Sabi nga, no one plans to fail, they just fail to plan. No? So maraming mga mabubuting tao, mga masisipag na tao, mga professional na tao, 'di ba? Mga bata or matanda nagpe-fail. Bakit? Hindi naman nila kagustuhan na mag-fail, pero nag-fail sila dahil hindi nila ito napaghandaan ng maayos, 'di ba? Yung future nila. Okay. Kaya nandito tayo ngayon para nang sa ganun hindi tayo mag-fail sa buhay, no? Okay. Ang isa po sa mga dapat nating tuunan ng pansin ay yung no savings and high debt, mga kasama. Kasi alam niyo po, napakalaki ng impact nito, lalo na pag-usaping retirement. Kasi paano nga naman tayo makapag-retiro kung wala tayong ipon? Di ba? Wala tayong sapat na ipon. Pag nangailangan tayo, di ba? Ano mangyayari? Mangungutang. And paano nga naman tayo makakapag-retiro kung marami tayong utang? Di ba? Palagi nating iisipin, saan kaya tayo kukuha ng pambayad? Diba? So kaya po, mga kasama, dapat po, isa ito sa paghandaan natin, yung no savings and high debt. Kasi nga maraming tao,
na napipilitan na magtrabaho, no? Beyond 65 years old para lamang makasurvive. Diba? At ayaw natin mangyari sa atin yung ganyang senaryo. Tama ba? Or sino ba dito makakapagtaas ng kamay na gusto mangyari na beyond 65 years old, nagtatrabaho pa rin sila para lamang makasurvive? Di ba wala? Di ba? Okay. Siguro, kaya nangyayari sa kanila yung ganitong senaryo dahil isa sa dahilan, baon sila sa utang, kaya hirap mag-retiro. Kaya tayo guys, na may pagkakataon pa, may mga oras pa tayo para paghandaan yung future natin, lalo na yung retirement. Ngayon pa lang po, mag-ipon na tayo na mag-ipon hanggat kaya natin makaipon. No? Yung pera po, wag nating gastusin lahat. Kasi darating talaga yung time na magre-retire tayo. At syempre, kailangan natin ng pera. Yun nga, kung may utang na tayo ngayon, ang solusyon dyan, bayaran. Di ba? Okay. Pangalawa na dapat nating paghandaan, yung the high cost of education. Di ba? Ang tanong ko po, sino po ba dito yung nagpapaaral? No? Especially ng college. Sino po dito yung parents na nagpapaaral? O kahit yung mga ate, kuya, di ba? Ayan. Ang tanong ko po sa inyo, mura po ba ang magpaaral ng kolehiyo? Ayan. So, di ba hindi? And alam niyo ba mga kasama, na pag hindi natin ito napaghandaan, yung college education ng mga susunod na henerasyon, masasaktan talaga sila. Bakit? Kasi nga, ito katulad na lang nung 2016, pag nagpaaral ka ng estudyante na college, na mayroong 4-year course, at least 1 million kung sa private school. Kung sa public naman, medyo mababa, 400,000. Pero anong year na po ngayon? 2023 na. Ilang months na lang, 2024 na. Di ba? So meaning, tataas na naman yung cost ng education. Di ba? Kaya dapat natin itong paghandaan, mga kasama. Dahil, ito yung mga posibleng mangyari kung hindi natin to pag-iipunan. Una, baka hindi, or una pala, baka makapag-college man sila, pero hindi sa eskwelahan na pinapangarap nila. Sayang naman, di ba? Pangalawa, baka makapag-kolehiyo man sila, pero hindi sa kurso na gusto nila. Di ba? And ang pangatlo, baka hindi na rin sila makapag-college. Di ba? Masasaktan yung susunod na henerasyon. Di ba? Mas maganda siguro na mabanggit natin sa susunod na henerasyon, anak, saan mo ba gustong mag-aral? Ano bang kurso yung gusto mong kunin? 'Di ba? Kasi nga napaghandaan namin ito para sa iyo. 'Di ba? Mas masarap na tanong 'yun na galing sa magulang. Kaysa naman, anak, gusto mo pa bang mag-aral? Anak, pwede bang magtrabaho ka na? Tulungan mo na kami. 'Di ba? Para panggastos dito sa bahay or pantustos sa ating pamilya. Diba? Kaya mga parents, tayo mahaba pa ang ating time na paghandaan yung college education ng susunod na generation, ipaghandaan na po natin. Diba? Okay. Pangatlo, na dapat natin paghandaan yung increasing cost of living. Diba? Kasi, diba, ang tanong ko sa inyo ngayon, mura po ba yung mga gastusin, mga bilihin ngayon? Di ba hindi? At talaga namang napakahirap mag-save ng pera. Tama ba mga kasama? Lalo na pag dumating yung mga pangangailangan, katulad na lang ng emergency repair. Di ba? Illness. Di ba? Pag may nagkasakit sa atin, talagang hindi mo naman pwedeng tiisin na hindi ka gagawa ng paraan. Di ba? And yun nga, isa na rin dyan yung tuition, and etc. Di ba? Marami pang iba. And pag wala nga tayong naihandang pera or hindi tayo nakapagtabi ng pera para sa mga pangangailangan natin yan, ano ba ang nagiging solusyon natin? Di ba? Ang mangutang. Di ba? Kasi kung iisipin natin, napakadali lang, magsasabi ka lang sa kakilala mo or minsan nga kahit na sa hindi natin kakilala, no, doon sa mga may patubuan, di ba? Like 5-6, di ba? Or loan,
Diba? Napakadali na yun ngayon. Katulad na lang, marami ngayon sa social media yung mga ah, online na loan application, no? Ayan. And yun nga, kaya kailangan natin paghandaan yung increasing cost of living. No? Kasi nga, maraming mga pagkakataon na darating yung mga emergency, kailangan natin ng pera, no? Para hindi tayo humantong sa pangungutang. Di ba? And naalala niyo ba mga kasama? Dati yung 1,000 pesos sobrang dami pang mabibili. Tama po ba? Kayo, naalala niyo ba nung panahon na yung 1,000 pesos pag nag-grocery, sobrang dami nating dala-dala pag-uwi? Pero ngayon, pansinin niyo yung 1,000 pesos pag nag-grocery kayo, di ba? Konting-konti lang yung mabibili. Tama? Okay. Kasi nga sa pagtagal ng panahon, lahat ng presyo ng bilihin at gastusin tumataas at nagmamahal. Kaya kailangan po nating paghandaan yung increasing cost of living. Okay. Pero wag po tayong masyadong matakot sa mga challenges na yan dahil with financial education and proper execution, kayang-kaya po nating harapin lahat ng challenges na meron tayo. Dahil tulad nga po ng nabanggit natin kanina, yung financial education, napaka-importante po niyan dahil siya yung magsisilbing hope para sa ating lahat. Di ba? So napakasarap ng pakiramdam na pag meron ka palang sapat na edukasyon pampinansyal, kampante ka. Kasi meron kang hope. Di ba? Kasi merong hope. Ayan. So, clear po ba mga kasama? So, kung clear nga po, pa-comment ako dyan ng hope. Diba? Hope na pag-asa, hindi po yung hope na sigarilyo. Ayan. Okay. Ang tanong, why invest? Bakit nga ba kailangan natin mag-invest mga kasama? Sige nga, pa-comment po ako dyan. Ikaw, bakit ka nag-i-invest? Or para saan ba yung investment mo kung meron ka mang investment ngayon? Diba? So marami kasi, lalo nitong pandemic time, ang daming lumabas ng mga investment online. Di ba? And syempre, hindi mawawala yung mga investment online na scam. Di ba? And yung mga investment na napaka-risky. Kaya yung iba, feeling nila na scam, yun pala naman, kaya feeling nila na scam sila kasi hindi nila napag-aralan or hindi or wala silang masyadong idea, hindi sila nag-research. No? So, kailangan natin mag-invest mga kasama. Totoo po yun. Pero bakit? Ang tanong? Kasi, una, para mabit po natin yung inflation. Diba? So, ito naman palagi natin itong napapakinggan, napapanood. Diba? Yung inflation patuloy na tumataas. Diba? Bumaba man ito, pero konti lang. No? Pero pag tumaas, doble or triple or higit pa. Diba? So, katulad na lang nung 2003. Di ba imagine nyo, 25 pesos lang yung isang set ng meal na to. Pero pag tagal nga ng panahon, yung inflation tumataas, presyo ng bilihin at gastusin tumataas. Kaya nung 2019, 142 pesos na ang isang order ng meal na to. Di ba? Imagine kung yung pera mo itinago mo lang sa bahay, hindi siya tutubo. Di ba? Hindi siya magkaka-interest. Pagka-interesan, baka pa. Di ba? Tama ba? Ayan. Kaya po mga kasama, again, yung pera po natin, kailangan nating i-invest para ma-beat yung inflation. Diba? Klaro po ba? Klaro? Okay. So, sana po, klaro, no? Pangalawa, para ma-achieve naman natin yung ating specific goals. Kasi alam naman natin na tayo, pakarami nating pangarap. Tama ba? Ilan sa atin, yung dream house, syempre. Yung pangarap natin sa susunod na henerasyon, yung financing education. Yung ilan sa atin, yung travel goals, di ba? Gusto natin makarating sa mga lugar na nakikita natin sa social media para hindi lang tayo tiga puso. Di ba? And
Siyempre, lahat tayo gusto natin maging hayahay ang buhay, lalo na pagka dating natin ng retirement. Tama ba? Yan. Eh, siyempre lahat naman ng paghihirap natin, pagsusumikap natin na ginagawa ngayon, ay para sa ating pamilya. Tama ba? Kaya kailangan natin mag-invest mga kasama para maibigay natin ang the best para sa ating pamilya. Yan. So, naniniwala pa kayo doon sa kasabihan na libre lang ang mga. Ayan. So, kung naniniwala kayo doon, yes, tama naman po yun. Pero, huwag po natin kalimutan na hashtag bawat pangarap may presyo. Diba? Karamihan sa mga pangarap natin may kalakip or nangangailangan ng pera. Tama ba? Kaya po tayo mga kasama, kailangan natin talaga mag-invest. Diba? Para ma-achieve natin yung mga specific goals na meron tayo. Pero ang tanong, Ken, bakit ganun? Ang sipag-sipag ko naman. Diba? Minsan nga, 12 oras akong naka-duty sa trabaho. Or 12 oras. Or 16 hours ako na duty sa aking negosyo. Pero bakit ganun? Diba? Halos ginagawa ko ng araw yung gabi. Yung gabi ginagawa kong araw. Diba? Napaka sipag natin. Diba? Pero, bakit ilan or karamihan sa mga goals natin sa buhay, hindi pa rin natin na-achieve? Tanong nyo rin ba yan sa inyong sarili? Pa-comment niyo ako dyan, bakit? Sige nga, or kayo, or wag nyo na lang i-type. Tanong nyo na lang, bakit? Bakit nga ba? Diba? So, malamang sa malamang, lalo na pag-usaping pagsisave or pagmamanage ng pera, meron tayong maling nagagawa. Diba? Katulad po namin noon, katulad ko po noon, aminado naman po ako, no? Na pagka-receive natin ng income, babawasan natin unang-una yung expenses. Tama ba? Kasi syempre, yun ang kailangan nating unahin. Ano ba yung mga expenses na meron tayo? Diyan yung kuryente, ano pa, tubig, di ba? Yung nagre-renta ng bahay, yung rent sa bahay, di ba? Pang-grocery, pamasahe, ano pa? Baon ng anak, saan pa? Marami pang iba. Di ba? Yan. Kaya yung natitira, yun ang ating ginagawang savings. Di ba? Pero aminin natin siya, hindi. Kahit gaano kalaking income yung dumating sa atin, mas malaki pa rin yung expenses. Tama ba? Tama po ba mga kasama? Ayan. Kaya ang nangyayari, konti lang yung nasisave. Pero minsan, dumarating talaga, hindi natin alam kung bakit, dumarating talaga yung pagkakataon na wala talaga natitira. Parang nanimoy sakto lang, no, yung sinahod natin. Ayan. Pero, minsan pa, para namang talagang inaadya na sobrang dami nga na expenses. Wala nang natitira. Kaya humahantong sa saan? Pangungutang. Diba? Kung minsan naisip natin, bakit yung pera ko hindi na nagpapangita? Yung sahod ko nung 15 hindi na nagkikita nung sahod ko nung 30. Bakit gano'n, no? Ayan. So, kasi nga, yung ganitong formula ng pagsisave, mga kasama, mali po yan. Okay, ngayon, alam nyo na. Diba? Pero, ang tanong nyo ngayon, Ken, meron ba talagang tamang formula ng pagsisave? Yes, meron po. Yung pay God and yourself first. Diba? Siyempre, lagi nating uunahin si God. Diba? Okay. 100% na income natin, saan man yan ang galing? Diba? Sa salary man or sa business income, walang problema, no? And dapat unahin natin si God. Paano natin gagawin? Magbigay tayo ng 10% na love offering or yung para sa tithes. Diba? Ayan. Bakit? Kasi the more na tayo mag-share mga kasama, the more na tayo i-bless ni God. Diba? At tayo, or kung ikaw ngayon na nakikinig, kung feeling mo blessed ka, no? Maging, or magsilbi tayong
blessing sa iba. Diba? So kaya po kailangan nating mag-share ng love, mag-share ng tithes. Diba? And pangalawa, we need to save. Diba? Bayaran natin ang ating sarili sa lahat ng pagsusumikap na ginagawa natin. Mag-save tayo ng at least or minimum, diba? 20% para sa ating savings. Diba? Kung kaya mo pang lakihan, pwede rin, diba? Depende yan sa'yo. Or kung hindi mo pa kaya ngayon ng 20%, kung kaya mo lang 3%, okay lang. Basta at least, pinapractice mo. Diba? Bakit kailangan mo mag-save para sa sarili mo? Kasi hindi habang buhay. May sasahurin ka or kaya mo magtrabaho. Hindi habang buhay, malakas ka para magtrabaho, para kumita ka ng pera. Diba? And, magre-retire ka. Diba? Kailangan naman yung retirement natin, iasa natin sa ating pamilya. Diba? Okay. At yung matira na 70%, doon natin pagkakasyahin syempre yung ating mga expenses. Ayan. So, mapapansin natin na paano yun, Ken? Yung 100% ka, hindi na magkasya. Babawasan pa ba natin ng 30%? Yan. Diyan na po papasok yung kailangan natin ng disiplina. Disiplina, kaya po dapat kung kayo naka-attend na ngayon ng ating financial class, no? Mas maganda po, tuloy-tuloy po yung pag-aaral natin about financial literacy para magkaroon tayong disiplina, ano ba dapat ang gagawin natin sa pera. No? Malalaman niyo po yan, no? Dito sa ating IMG community, meron po tayong financial workshops, no? Mas maganda po maka-attend din kayo doon. No? At doon po mas marami pa kayong matututunan kaysa sa i-share ko ngayon. No? Pero bago ang lahat, huwag naman po kayong aalis ngayon. So, kumbaga, binibigay ko po ngayon yung mga pahapyaw. No? Okay, para alam nyo kung ano yung matututunan nyo doon. Okay, ito po yung prosperity formula. Yung formula ng pagsisave na talaga namang makakapag-prosper sa atin. No? Yung 10, 20, 70. Okay, so pwede nyo po itong picturean or screenshot mga kasama. Bibigyan ko po ng 2 seconds. Okay. 2, 1. Okay, so sana po na-screenshot nyo. And sabi nga ni Warren Buffett, do not save what is left after spending. Spend what is left after saving. Diba? So, kung gusto nyo maging kasing yaman, or hindi man maging kasing yaman, or mas maging mayaman pa kaysa kay Warren Buffett, di ba? Or kung gusto nyo makaipon, sundin natin yung ginagawa rin ng mga mayayaman. Tulad na lamang ni Warren Buffett. Di ba? Unahin mag-save bago gumastos. Okay? And syempre, alamin natin or learn how money works. Paano nga ba nagtatrabaho yung pera? Ayan, so sino po ba dito ang nakakaalam paano nagtatrabaho yung pera? Taas nga po ang kamay. Okay, at iwagay-way. Joke lang. Okay. Ito po yung tinatawag na the power of compound interest. No? Ito po yung rule of 72. Meaning, yung pera pala natin, no? Malalaman natin kung kailan siya dodoble. Basta i-divide natin yung 72 doon sa rate of return or sa interest na kayang ibigay ng investment na pinaglagyan natin para malaman natin kung ilan bang taon siya dodoble or kada ilang taon siya dodoble, di ba? Okay. So para mas clear, meron po tayo ditong example na types of financial vehicles. Nagbibigay ng 4%, 8%, and syempre 12%. Okay? So mga kasama, meron po akong maiksing kwento. Merong tatlong magkakaibigan, si April, si May, at si June. Silang tatlo para-parehas 29 years old. Di ba? Batang-bata. Kaedad ko lang, di ba? Or kaedad natin, di ba? Okay, silang tatlo, meron silang tigbo 100,000 pesos. And silang tatlo, plano nilang itabi or i-invest yung pera nila
sa mga financial vehicle para pagdating ng 65, meron silang retirement fund or para may pondo sila pag nagretiro. No, itong si April, nilagay niya sa bank sa nagbibigay ng 4%, di ba? Katulad na lamang ng ayan, time deposit, di ba? 72 divide 4 kasi yun yung interest rate equals 18. So kada pala 18 years, dodoble yung pera niya. Kaya nung siya ay nag-retire, meron siyang 400,000. Ang tanong ko mga kasama, yung 400,000 mo kakasya sa isang retiree? Sige nga, po-comment naman ako dyan. Di ba? So, siguro or malamang, pagdating ng time na yun, na 65 na siya, maliit na lang talaga yung halaga ng 400,000. Di ba? Ngayon pa nga lang, yung 400,000, maliit na lang yung halaga. Di ba? Okay. Ito namang kaibigan niya na si May, nilagay niya yung pera sa nagbibigay ng 8% katulad na lamang sa Pag-ibig MP2 or modified Pag-ibig 2. Okay? 29 siya, meron siyang 100,000. Nilalagay niya sa bibigay ng 8%. So 72 divide 8 equals 9. Kada 9 na taon, dumudoble yung pera niya. Di ba? Mas mabilis kumpara sa pera ni April. Di ba? 4 times na mas mabilis. Kaya nung siya nag-retire, meron siyang 1.6 billion pesos. Ang tanong ko mga kasama, kasya ba sa isang retiree yung 1.6 million? Di ba? Diba? Parang kulang pa rin. Kasi sa mga oras na yan, malamang sa malamang, lalabas na yung mga sakit-sakit. So, kailangan ng pang maintenance. Diba? Check up pa nga lang, baka kulangin na yan. Diba? And, paano kung katulad ng sa kaibigan na lang si June, na inilagay yung pera sa nagbibigay ng 12%, katulad na lamang ng stock market. Diba? Or pag nag-invest ka sa mga malalaking corporation dito sa Pilipinas. Okay, 72 divide 12 equals 6. Ibig sabihin, kada 6 na taon, dumudoble yung pera ni June. No? 16 times na mas mabilis kaysa sa pera ni April. Diba? Kaya nung siya nag-retire, meron siyang 6.4 million pesos. Diba? Kung papipiliin po kayo, sino po dito ang gusto nyong gayahin? Diba? Okay, bakit dito nag-invest si June? Kasi naisip niya, bata pa naman ako. Kaya i-invest ko muna sa nagbibigay ng mas mataas na interest. Diba? Okay, so bakit namin ito sinishare? Kasi gusto po namin ipaalam sa inyong pare-pareho mga kasama na yung pera po natin, wag po nating ilagay lahat sa bangko. Diba? Hindi po kami against sa bangko. So lamang po namin ipaalam sa inyo na marami pang ibang financial vehicle na legit na pwede natin paglagyan ng pera para ma-maximize po natin yung potensyal na kayang tubuin o kayang ibigay ng pera natin. Diba? So sa bank, pwede po tayo maglagay ng pera. Ang ilagay po natin doon ay wag lahat, yung pang-emergency fund lang. Diba? Para kung sakali may emergency, madali natin siyang mabibigyo. Pero yung the rest, i-invest po natin sa mas mataas na interest. Okay? Kung clear, ito po ang tanong ko. Would you like to be partners with these companies? Taas po ang kamay dito ng gusto maging partners ng mga malalaking corporation sa Pilipinas katulad na lamang ni Jollibee, ni Smart, BDO, Ayala Land, marami pang iba. Diba? Na hindi na lang pala tayo consumer, pwede pala tayo maging partners. Diba? Okay, meron po dalawang paraan. Paano? Una, direct stock. Okay, dito po sa direct stock. Ay, excuse me. Okay, dito po sa direct stock, ibig sabihin, kayo po ang bahala mag-decide kung anong company ba yung gusto nyo paglagyan ng pera or maging ka-partner. Diba? Kayo po ang magre-research, pero no, sa mga katulad natin na busy tao, kasi meron tayong mga work, diba? Yung iba sa atin, merong mga work,
Diba? 8 hours duty, 12 hours duty, 16 hours duty. O, depende. Ibig sabihin, wala tayong sapat na oras para makapag-research ng ganun. Lalo na yung mga hectic ang schedule, di ba? May isisingit pa ba natin yung mga research na yan? Di ba? Mas maganda, dahil busy tayo, dito muna tayo sa pinakamadaling paraan para makapag-invest sa malalaking corporation through mutual fund. Diba? At ang good news ko po dito sa mutual fund, ito po tayo, mga maliliit na investor. Diba? At alam nyo ba ang good news mga kasama? As low as 1,000 pesos, pwede ka na makapag-start or makapag-invest dito sa mutual fund. Ano ba kasi mangyayari dyan? Yung 1,000 mo, 1,000 ko, 1,000 niya, 1,000 natin lahat. For example, initial investment, ilalagay sa mutual fund company or ilalagay nila sa isang pooled fund. Tapos, ang magmamanage ng ating pera ay si fund manager. Ang bahala, pumili ng company na paglalagyan ng ating pera. Diba? So, meaning siya na yung magre-research para sa atin. Meaning, professional yung ating uutusan. Diba? Fund manager, bahala ka na sa pera ko. No? I-research mo kung saan ba pinakamaganda maglagay ng pera ngayon. Diba? At ang kagandahan pa, dito sa mutual fund, hindi lang sa isang company mapupunta yung pera natin, kundi sa top 10 blue chip company. Talaga ba? Ayan. Yes po. Katulad na lamang ng ating kapartner ang Soldivo Mutual Fund. Sa top 10 blue chip company, naka-allocate or nakalagay yung pera natin. Yung 1,000 mo, hati-hatiyan nakalagay sa iba't ibang company. Diba? At meron pa po akong pangalawang good news mga kasama. Humawak po kayo sa inyong kinakaupuan. O baka po kasi malaglag kayo. Ang tanong, Ken, magkano yung kailangan or magkano yung pinakamaliit na pwedeng idagdag sa mutual fund? Ito po mga kasama. 20 pesos. Yes, tama po. 20 pesos lang, pwede mo na rin i-invest. No? Dito sa malaking company sa Pilipinas. No? Katulad nga po ngayon, meron kaming challenge na 20 pesos araw-araw makapag-top up tayo sa ating mutual fund investment. Di ba nakaka-proud na merong community na kasama mo na or kabilang ka na lahat kayo nag-iipon, lahat kayo nag-i-invest. Di ba? Kaysa naman yung community na lahat kayo nangungutang. Di ba? Mas maganda. So, parang mas maganda yata pagka dito tayo sa IMG. Di ba? Kasi tayo nag-i-invest kahit sa maliit na halaga. Okay. Ang tanong, Ken, legit ba itong mutual fund? Siyempre naman po. Governed po siya ng Investment Company Act, RA 2629. Excuse me po. Ayan, pasensya na po kayo. At dito po kasi merong smog. Diba? Okay, tuloy. So, ang tanong, Ken, legit ba talaga yung mutual fund? Yes po, kasi po ito po ay naka-register sa Securities and Exchange Commission. And from time to time, may nag-audit po sa kanya na independent auditor. Okay? Ayan. And, Ken, paano kung si fund manager matukso bigla, itakbo yung pera ko or bawasan? Posible kaya mangyari yun? Never po mangyayari yun mga kasama. Dahil safe yung pera natin, dahil nakalagay sa third-party custodian bank. Diba? So, ang trabaho lang ni fund manager, i-invest and palaguin yung pera natin, pero hindi niya po trabahong hawakan. And sino magpapatunay na legit ang mutual fund? Ito po mismo, ang ating government, yung SSS. Dito po sila naglagay ng 3 billion pesos noong 2018, no? Start 2018. And yun nga, dito sila naglagay ng pera para mas mapalago pa nila yung kanilang pondo para masuportahan nila yung mga pensioner lalo na nung humihingi ng additional na 1,000 pesos.
Di ba? Okay, dito sila nag-invest sa Philiquity, Philippine Stock Index Fund, and Sun Life of Canada Prosperity. At dito rin sa Atram Trust Corporation, nag-invest din sila ng 1 billion pesos. Diba? So, ang tanong, Ken, paano naman kami makakapag-invest? Diba? So, pwede po kayong dumirekta dito sa International Marketing Group. Kasi po tayo ay isang principal distributor. And meron tayong mga mutual fund partners katulad na lamang ng Soldivo Funds na nabanggit ko kanina, Pilam Asset Management, FAMI, Philiquity, Atram, and Sun Life Asset Management. Ang kung mapapansin nyo mga kasama dito sa gawing kanan, dito po nag-invest yung SSS. Diba? So kaya makakasigurado tayo na yung mga mutual fund partners natin ay talagang legit at maasahan. Diba? Again, hindi po investment company si IMG. Okay? Tayo po ay merong provider ang Ramper Financials. No? Sila po ang nagpo-provide ng mutual fund dito sa atin. No? Kasi ka-partner po natin yan. Okay. Mga kasama, gusto ko rin po ipakita sa inyo na kung kayo, no, palagi nga attend sa ating mga free financial class, no, pati na rin sa workshops, magkakaroon po talaga kayo ng disiplina, lalo na pagdating sa pera. No? Imagine nyo, kada buwan, meron kang 1,000 piso na naitatabi, no? At nai-invest, katulad na lang example sa 12%. Naisip mo ba na after 30 years, meron kang 3.5 million pesos dahil lang sa 1,000 na kada buwan na itinatabi at ini-invest mo? Imagine mo ba yon? Na after 30 years mula ngayon, meron kang 3.5 million. Diba? Ang sarap sa pakiramdam. Pero Ken, ang tagal naman nun, 30 years para ako magkaroon ng 3.5 million. Okay. Imagine mo na lang, mas malaki yung kaya mong isave. Katulad na lamang ng 10,000 pesos. Hindi mo na kailangang intayin yung 30 years para magkaroon ka ng 3 million. Kasi after 13 years pa lang, meron ka ng 3.7 million. Diba? Paano kung nagtiyaga ka pa? Inintay mo talaga yung 30 years. Meron kang 35.2 million pesos. Diba? So dahil lang yun, sa pag-attend mo sa mga financial class ng International Marketing Group at patuloy ka nag-aral ng financial education, nagkaroon ka ng disiplina. Nalaman mo na yung pera kailangan i-invest, diba? At mas maganda nga, yung long term. Kasi kita mo na malaki yung resulta. Diba? So sabi nga, get rich slowly but surely. No? So bakit ganito? Kasi marami po diyang mag-aalok sa inyo sa labas na mag-invest kayo sa kanila. At after a week, magiging triple, quadruple, di ba? Or times 100 yung pera nyo. No? Mag-ingat po kayo doon. Malamang scam po yun. Di ba? Alamin nyo po kung ano ba yung interest rate na kaya nilang ibigay. Pag too good to be true po, wag po kayong tumuloy. No? Galing na kayo dito sa ating financial literacy class ng IMG. Tapos, mabibiktima pa kayo ng scam na ganon. Naku, kukurutin ko po kayo. Ayan. So, joke lang po. Okay. Excited na rin ba kayo makapag-invest sa mutual fund at sa direct stock? Pa-comment naman ako dyan ng yes, mga kasama. Sige. Okay. Kung excited na rin kayo, best ako excited na rin. Okay. Dapat po alam natin or dapat ma-build natin yung ating financial house, mga kasama. Paano ba magbuo ng bahay? Siyempre, mula sa baba, pataas. Mula sa pundasyon hanggang bubong. Diba? Ganon din po sa bahay pinansyal. Ang bahay pinansyal, ang pinakapundasyon niyan ay healthcare. Bakit? Kasi
kung meron kang healthcare, magkasakit ka man, meron kang magagamit. Diba? Ayan. Kasi pag inuna mo investment at nagkasakit ka, ibebenta mo yung investment mo ng palugi, sayang. Diba? Pero kung may healthcare ka, meron kang magagamit. Pangalawa, bilang breadwinner, dapat, or kahit hindi breadwinner, dapat may insurance. Bakit? Kasi kung inuna mo investment, pag nawala ka sa mundong ibabaw, ano gagawin ng family? Ibebenta yung investment. Pero kung may insurance ka, merong instant money na darating sa pamilya para sa kanilang pangangailangan at para sila ay masupport. And kailangan natin, eliminate natin yung ating utang kung meron tayong utang mga kasama. Bakit? Kasi yung utang, nagsisilbi siyang anay sa bahay pinansyal. Kaya niya pong paghuhuin ang ating bahay pinansyal. Kung may investment ka, baka ibenta mo yan pambayad sa utang. Sayang. Yung emergency fund mo, baka ipambayad mo sa utang. Yung insurance, yung instant money matatanggap ng family, baka ibayad ng family sa utang. Diba? Kaya eliminate natin yung utang. Okay? Emergency funds, importante. Kasi napakaraming emergency, hindi natin alam kung kailan darating, hindi natin alam kung gaano kalala. Tama? Okay. Investment, napaka-importante may investment dahil lahat tayo magre-retiro at gusto natin pag nag-retiro, hayahayang buhay. Tama ba? Okay. Kaya dapat solid ang ating bahay pinansyal. Kasi kung hindi, kung inuna natin yung investment, wala kang healthcare, wala kang insurance, baon sa utang, walang emergency fund, isang ihip ng hangin babagsak ang ating bahay pinansyal. Diba? Sayang ang ating mga pinaghirapan. And ano ba yung isa sa makakapagpabagsak ng ating bahay pinansyal? Ito po, yung medical expenses. Kasi hindi naman mura magkasakit. Diba? Maraming namamatay hindi dahil sa walang gamot, walang doktor, o walang hospital. Napakarami niyan. Anong wala? Pangbayad sa hospital. Diba? Isang masakit na katotohanan, no? So, yun nga. So, marami sa atin magsasabi na, okay naman ako, Ken. Meron naman akong PhilHealth. And, yan. Alam naman natin yung kinakaharap na issue ng PhilHealth. Diba? And maraming mga hospital na nagsara dahil hindi na nabayaran ng PhilHealth. Diba? Lalo na itong pandemic time. Ayan. And, paalala ko sa inyo mga kasama, okay na may PhilHealth. Maganda po yung PhilHealth. Pero, ipapaalala ko po sa inyo na hindi naman 100% ay nakukover ng PhilHealth. Diba? Meron lang pong porsyento, diba, na nakukover ang PhilHealth. 20%, 30%, or kalahati man. Pero kung PhilHealth lang tayo asa, yung the rest, isi-shoulder po natin yun. Kaya dapat meron tayong sarili nating healthcare. Kung sasabihin naman natin, okay lang ako, meron naman akong healthcare galing naman sa aking company na pinagtatrabaho. Yes, maganda rin mo po yun. Pero yun, ay magagamit lang natin habang tayo ay nandun pa sa ating trabaho. Paano kung tayo mag-retire? Paano kung tayo ma-terminate sa ating trabaho? Matadala mo ba yung healthcare galing ng company? Diba? Karamihan or kalimitan hindi. Diba? Kasi hindi mo mapayag yung company, ano nga namang bayaran nila? Eh wala ka na nga sa kanila. Diba? Kaya importante, meron kang sariling healthcare. Okay? And ito po yung concept na kung saan ipapakita yung blue line, lagi yung pataas kasi siya yung money line. And yung mga responsibilities natin na sobrang taas na dapat nating mapababa. Noong mga bata pa tayo, wala pa tayong ipon. Tama ba? Excuse me po. Pero ang masakit, hanggang ngayon. Di ba? Okay.
Yung mga responsibilities natin napakalaki. Pero ang target natin pag tayo umidad, maraming ipon. Diba? We have a big savings. And no responsibilities. Kung hindi man natin yan mawala ng lahatan, pero at least magbaba man lang. Diba? Ano ba ang mga pangangailangan natin? Siyempre, pagkain, tirahan, damit, edukasyon, health, debts, at loans. Pero ididiin ko rito mga kasama yung health. Kasi dapat healthy tayo kasi kailangan nating gampanan yung pagtatrabaho para kumita ng pera. Yun yung active income kung tawagin. Kailangan aktibo ka para ka kumita. Di ba? And pangalawa, yung passive income naman. No, yung baliktad naman. Yung pera na ang nagtatrabaho para sa iyo. Yan. Bakit? Kasi ganoon pa rin, pag edad natin, kailangan natin ng food, shelter, clothing, education, debt free na dapat. Ha? Debt free na po dapat. Okay? And health pa rin ang ididiin ko. Bakit? Kasi pag edad natin, diyan na magre-reunion yung mga sakit-sakit natin. Tama ba? Kasi hindi tayo robot. Di ba? Hindi tayo Android. Magkakasakit at magkakasakit tayo. Diba? Alam niyo ba mga kasama, sa word na life, may if sa gitna. And sa buhay natin, meron tayong tatlong if. Unang if, bilang breadwinner, what if we die too soon? Diba? Lord, wag naman po muna. Bata pa ako. No? Hindi naman pwedeng ganun. Hindi man natin ito mapigilan, pero at least, may pagkakataon tayo ng paghandaan. Diba? Anong gagawin? Protect your family. Dahil mahal natin, alam ko mahal mo rin ang pamilya mo, kailangan mo silang proteksyonan. Anong pang proteksyon? Insurance. Bakit? Kasi nga instant money to na matatanggap nila. Once na tayo mga breadwinner ay sumakabilang buhay na. Diba? Okay. Kung may anak na nag-aaral, patuloy makakapag-aral, makakapagtapos, hindi mapapariwara. Diba? Yung pamilya, hindi maghihikahos kasi may instant money matatanggap, makakasurvive sila kanilang pang-araw-araw. Diba? Dahil yung insurance, yung income replacement kung tawagin. No? Ganun po siya ka-importante. And pangalawang if, what if we live too long? Bilang mahal natin ang ating sarili, proteksyon na natin, mga kasama, no? Bigyan natin ang ating sarili ng investment. Kaya importante mag-invest. Dapat yung investment pati living on interest, hindi yung katulad na investment ko to iPhone, no? Maaaring investment mo yung iPhone kung ginagamit mo siya sa income, kumbaga makapag-create ka ng income, di ba? Katulad na sa negosyo, di ba? Pero kung katulad yung iba, investment ko to ginto, pero lagi-lagi mo naman sinusuot, di ba? Pag nahalbot yan sa daan, tutubo pa ba yun? Or makukuha mo pa ba yun? Di ba? So, dapat po yung investment na meron tayong, yung living on interest, mga kasama, na kahit natutulog tayo, patuloy na lumalago yung pera natin. Diba? Ayan. Kasi ayaw naman natin na pagdating ng panahon, umaba ang buhay natin, naasa lang tayo sa tulong. Di ba? Okay. Pangatlong if, what if we get sick? Paano kung nagkasakit na tayo? Wala tayong magagawa. Wala tayong choice. Diba? Pero, pwede natin pagandaan. Dapat meron tayong proteksyon para sa mga pinaghirapan natin. Bakit sa pinaghirapan? Yun po yung proper healthcare. Kasi kung mahal mo yung mga pinaghirapan, dapat meron kang healthcare. Kasi para pag nagkasakit nga, hindi mo magagalaw yung mga pinaghirapan mo kung meron kang proper healthcare. Malinaw? Okay, kung malinaw, move na tayo. Ito po yung final test ng good healthcare mga kasama. Dapat meron siyang short-term healthcare,
magagamit mo ora mismo. Merong long-term healthcare, magagamit mo siya later, beyond 100 years old. And meron siyang life insurance, death benefits, na kung sakali, no, mawala si breadwinner, may matatanggap na pera yung family. Okay? And dapat meron din siyang savings and investment na yung pera natin, lalo na kung hindi nagagalaw, ay patuloy siyang lumalago. No? Ito po yung dapat meron 4 cornerstone. Okay? Clear po ba? Okay. So, alam mo yung mga kasama. Ito pong complete financial plan na hinahanap natin, nandito na po kasama natin sa ating community, yung Kaiser 3-in-1. No? Bakit? Kasi meron na siyang insurance. Life and accident insurance na magpo-protect sa ating family if we die too soon. Meron din siyang healthcare, check. Long-term healthcare, protection para sa ating sarili if we live too long, and meron din siyang investment, mutual fund na let your money works for you. Diba? Okay. Ang tanong, sino ba si Kaiser? Ito ba ay insurance? No, hindi po siya insurance. Ito po ay isang HMO. Ito po ay accredited sa DOH, Bureau of Health Facilities and Services. Naka-register din po sa SEC. Ito po yung healthcare provider with an authorized capital stock of 160 million pesos. Okay. Sino gumagamit ng Kaiser? Ito po, syempre, hindi naman putyo-putyo. Diba? Yung gumagamit ng Kaiser. Dahil ang Kaiser po, ang provider ng 2 main branches ng ating government. The Supreme Court of Judiciary at ang House of Representatives for the Legislative. Pati na rin ang DAR or Department of Agrarian Reform. Ang tanong, paano tayo magkakaroon ng Kaiser? Direct na po kayo sa IMG or sa IMG member dahil ito pong exclusive na broker ng Amazing Healthcare product. No? So siguro naman yung mga congressman, justices, and lawyers ay mas magaling pa sa atin mag-imbestiga. Diba? So, hanggang ngayon, may duda ka pa ba? So, lagi nating tandaan, Kaiser is now the #1 name in healthcare. Okay. At syempre, kung gusto mong i-build or simulan na i-build yung solid financial house or foundation, yung Kaiser ang ating simulan. Bakit? Kasi builder na siya. Meron siyang long-term healthcare. At covered tayo niyan beyond 100 years old. May protection, life insurance, 20-year term life insurance. Eliminate debt, emergency fund, family assistance service. At meron din siyang investment. Siyempre, ito yung gustong-gusto natin. Yung investment na meron 3% to 10% compounding annually. Diba? So, bakit ko nasabing maganda yung Kaiser 3-in-1? Pag nag-build ka, kasi ako mismo, meron po akong Kaiser 3-in-1 at ang aking policy plan po ay K100. Diba? Okay, and to know more about Kaiser, contact the person who invited you. Okay? And si Juan, lahat ng kanyang paghihirap, ginagawa niya para sa kanyang pamilya, para madala sa komportableng buhay. Pero, pag hindi niya napaghandaan, pag nawala siya, kawawang pamilya, babalik sa poverty level. Pero si Pedro, dahil lumaten siya ng workshops dito sa IMG, meron siyang healthcare, merong insurance, mawala man siya sa mundong ibabaw, mananatiling masaya ng kanyang pamilya dahil komportable sila sa buhay. At maaari pong makarating sa pinapangarap nilang luxury life. Diba? Okay, may tanong ako mga kasama. Pag nag-retire ka, alin ka rito? Kagaya ka ba ni tatay, nagbibilang ng barya? Or kagaya nila, kahit saan pumunta, kayang-kaya, sama-sama at masaya. May choice ka. Diba? And, dito na tayo sa exciting part. Paano ba tayo matutulungan ng IMG ma-achieve ang ating mga dreams? Siyempre, ang IMG nagbigay ng 3 E. Una dyan, education.
Dahil IMG provides financial education on all aspects of personal finance. Dito pa lang, bawing-bawi na tayo. Bakit? Kasi makaka-receive tayo ng mga unlimited trainings and support to manage, invest, and protect your money. Diba? Dito pa lang sulit na po mga kasama. And pangalawa, yung execution. Dahil dito sa IMG, meron tayong access sa mga financial products and services na kakailanganin natin lalo na pag nag-build tayo ng ating solid financial foundation. Makakapag-save pa tayo ng pera kasi may mga discount or sa iba merong rebates. And ang pangatlo yung entrepreneurship. No? So dito sa IMG, pantay-pantay tayo. Lahat tayo may pagkakataon maging entrepreneur. Kapag increase ng ating cash flow, paano? By sharing your know-how in this fast-growing industry. Ito po yung business opportunity para ma-achieve natin ang ating mga goals ng mas mabilis. Diba? So, ito, hindi ko lang na-edit. No? Pero, syempre, kailangan po natin mag-enroll. Diba? At yung yung enrollment fee natin, napakababa, 6,000 pesos. Diba? Pero ito na agad mga benefits mo. Una dyan, meron ka ng initial investment na 1,000 pesos sa ating Soldibo Mutual Fund. Check, di ba? Napakaganda. Pangalawa, meron tayong 50,000 Fidelity Life Insurance. Di ba? Automatic yan dahil IMG member ka. No? Yan po ay parang St. Peter. Magagamit siya sa burol, no? 50,000 pesos. And ito naman sa Everest, meron tayong access sa memorial services. Yan. And sa ayaw at sa gusto mo, meron kang personal accident insurance, 100,000 to 300,000 pesos kung nasa Pilipinas. Pero kung abroad ka, 600,000 po ang inyong coverage. Diba? Katulad ng sa amin. Okay. Meron tayong libreng frame, 2 taon-taon, pwede nyo po itong i-claim. Basta IMG member ka. Meron din tayong libreng consultation dito sa Kaiser Medical Center. Pwede ka magpa-check up kahit araw-araw pwede. Basta IMG member ka, di ba? And yung Dominate tool, maximize natin to lalo na kung gagawin natin yung IMG business. Okay, so ito po talaga yung aming isinusulong, yung 30M by 30. Financial Literacy Campaign. Mga kasama, ginagawa namin to dahil ang target namin ay ang makapag-educate ng 30 million Pilipino bago sumapit yung 2030. No? So, sa kasalukuyan, nasa 9.5 million na po ang ating na-educate. No? Hindi ko lang po na-edit. Okay, so ito po ay first time in history na mangyayari na may malawakang kampanya para sa pag-usad ng Pilipinas, di ba? Or para dumating yung time na wala nang pamilyang Pilipino mabibiktima ng scam, wala nang pamilyang Pilipino ang maraming utang, di ba? Para yung mga pamilyang Pilipino marunong na mag-ipon, marunong na mag-invest, di ba? Mas masaya yun. Okay. Ito po yung iba pa sa mga benefits ng IMG member. No? So 60 plus benefits po meron tayo. Hindi ko na lang isa-isahin pero banggitin ko lang po yung ilan. No? Una nga po dyan yung education, katulad ng nabanggit kanina, may mga free ebook, pati na rin yung free financial workshops. Kung maalala nyo. Di ba? Sabi nga ng mentor ko, kung gusto mong gumaling sa isang bagay, attend ka ng workshops. Kung gusto mong gumaling, lalo na pag-usaping financial, attend ka ng financial workshop. Diba? Okay. Ayan. To know more about IMG benefits, pwede nyo pong kontakin yung person na nag-invite sa inyo kasi napakarami po niyan. No? Kukulangin lang tayo sa oras pag inisa-isa ko pa. And para sa mga nasa abroad, no, ito po yung ating karagdagan na benefits, yung worldwide protection and accidental disablement benefit. No, and yung additional feature, yung repatriation service. Kung sakali si member na nasa abroad sa makabilang buhay, maaaring hindi na po problemahin ng family yung panggastos kung
nandito yung dahilan ng pagkawala. Pero makakasiguro na mapapabilis at maayos ang pag-uwi ng kanyang labi. O kaya yung family ng IMG member lilinis na lang ng bahay, di ba? Tapos iiyak na lang, no? O, kaya ang hatid talaga ng IMG sa bawat IMG member ay peace of mind. Kaya kung ikaw gusto mo ng peace of mind, sino ba namang hindi, di ba? Be an IMG member now. Okay, kung gusto mo ng business or another source of income, saktong-sakto po at para sa iyo itong IMG business. Okay? Ano bang dapat natin gawin? I-share natin yung mga natutunan natin dito sa IMG. Kanino i-share? Sa mga mahal natin sa buhay. Di ba? Dahil kahit naman po kami, no, ako, nung nasa Korea pa ako, pupunta tayo sa iba't ibang lugar. And kahit online, sa iba't iba pang mga bansa, nakakausap natin yung mga iba pang OFW at sinishare natin. No, wala po tayong pinipiling estado ng kababayan natin, lahat po sinishare natin. No? Okay? And IMG Business System, simple lang, join, be affiliated, one-time fee, 6,000. And syempre, mag-own tayo, i-secure natin ang ating sarili at ang ating pamilya. Magkaroon tayo ng ating Kaiser 3-in-1. Di ba? At anong gagawin? I-share natin sa lahat ng tao na gusto natin tulungan. And mabibuild natin yung ating IMG business. Okay, pero take note, meron tayong renewal fee, 1,500 every year. No? Bakit kailangan mag-renew? Kasi sayang kung yung mga benefits ng IMG hindi natin mamamaximize. Diba? Kaya kailangan natin mag-renew. Okay, ito po ang mga tao sa likod ng IMG. Corina Sanchez, ang ambassador ng IMG. Manila Bankers Life, si Boy Abunda. Sa Kaiser naman po, dati si Ma'am Sharon Cuneta, pero ngayon si Daniel Padilla. Okay, dito sa baba, ang big builder, ang founder ng IMG. Sa kanan, Sir Joe Andres Peñas. Sa gitna, Sir Bart Borja. At sa kaliwa, Sir Noel Arandilla. Okay, at hindi ko lang nailagay, pati na rin po si Senator Rapi Tulfo, ay kakampi na rin